Musta magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So umagang ito, panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay, so umagang ito, share ko lang po sa inyo mga ka-farmers. Kasi may pinapagawa tayo sa ating mga tauhan din eh. Ang pinagpagawa po natin sa ating mga tauhan ay nagpapatanggal po tayo sa mga matatandang dahon. Ang purpose po natin dito mga ka-farmers, para ang nutrients nakakainin sa dahon na pinapatanggal natin ay diretso nang mapakinabangan sa mga bulaklak, parang kung tawagin natin ay mabuo na mga malilit na bunga. So yan na po mga ka-farmers, kita-kita na po natin kung gaano karami ang mga bunga sa ating talong. Ayan po. So ang pinapagawa natin din yung mga matatandang dahon lang katulad nito. Yan po ang ating pinapatanggal mga ka-farmers, kasi sinabi ko na sa inyo para diretso mapakinabangan sa mga bulaklak at maliliit na bunga sa ating talong. Okay. So alam niyo ba mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Kung gusto ka maging ganito ang talong nyo, marami akong mga video tutorial sa tamang paggamit po ng mga fertilizer sa bagong tanim at saka sa ganitong may bunga na. Mga foliar sa mga bagong tanim at saka sa may mga bunga na. Mga insecticide para sa mga mapinsalang pisting insekto or sa mga fungicide na para po sa mapinsalang mga punggos. So marami po tayong mga ibinahaging kaalaman mga ka-farmers sa larangan po ng pagtatanim. So kung gusto ka na maging ganito, pwede niyo subukan mga ka-farmers para kayo na mismo ang makakuha ng experiment patungkol po sa ating napatunayan ng mga practice. Kasi pangarap mong maging ganito, mabunga ang talong nyo kahit saan tayo lumingon mga ka-farmers. Nako, nakakatuwa ang pagmasdan. Tapos napakakintab, napakalaki at napakadami pa ang bunga. Tapos kita natin ang kondisyon sa ating mga halamang talong kahit saan tayo lumingon mga ka-farmers. Yan. Okay. So yun ang mga ka-farmers sa aking harapan. Lapitan natin sa kumira. Kita nyo kung gaano karaming sanga. Okay, so sa nagtatanong sa akin alin sa dalawang paraan, pruning ba o hindi pruning ang may maraming bunga, ayan ang mga ka-farmers. Kayo na magsabi, kayo na ang humusga dyan. Okay, so para sa akin, yung time na napatunayan kung maganda pala ang hindi mag-pruning, basta maibigay lang natin ang lahat ng mga pangailangan nating tanim, mas maganda hindi na lang po tayo mag-pruning. Kasi mga ka-farmers, nakakatulong din sa atin ang mga sanga na magbigay na ganito karaming bunga mga ka-farmers. Ito na po ang resulta sa ating talong na hindi natin pinapruningan. Sobrang daming bunga mga ka-farmers. Ayan. Tingnan nyo papuntang dulo Yan. Yung mga nangingitim sa gilid, mga bunga din ng ating talong. So yun po ang resulta sa ating talong na hindi natin pinapapruningan. Baka sabihin nyo lang mga ka-farmers na ito lang binibiyohan ko ang may maraming bunga. Pwede tayo mga ka-farmers na lumingon sa ating likuran. Okay, sa ating harapan to sa isang linya. Dinito ng linya sa ating likuran daw mga ka-farmers. Ayan mga ka-farmers, tingnan nyo. Yan, sinabi ko sa inyo, kahit saan tayo lumingon, napakaraming bunga. Yung mga nangingitin sa ilalim ng dahon, mga bunga din ng ating talong. Ayan Yan. So kaya na bunga sa isang puno mga 10. Imagine tag 10 mga ka-farmers, ang iba'y lagpas pa, tapos matuwid, tapos napakakintab. So walang hindi matutuwa. Okay, so ituturo ko po sa inyo o ibahagi ko po sa inyo ang kaalaman ko sa pagtatanim po ng talong. Okay, so 3 days after transplant pwede tayo magdilig ng fertilizer. Ano po ang mga fertilizer sa 3 days after transplant? Ang ating pinuputing din ay Unique 16. Okay, Mega Multiplant Vitamins ang pangalawa, pangatlo Dupus, pang-apat Tucosin Granule. So yun po ang ating pinuputing. Then naghukay tayo sa lalim na 6 inches, nilagay natin ang fertilizer sa 20 hanggang sa 15 to 20 grams sa bawat butas. Then nag-add pa tayo ng ipot ng manok. Pagkatapos sa ipot ng manok mga ka-farmers, tinakpan natin ang ipot ng manok ng lupa sa kapal na 2 inches. Then doon na natin itatanim ang ating mga punla. 3 days after transplant, yung natira nating mga nilalahok na mga fertilizer, isang sakong Unique, isang sakong Mega, 2 Dupus at 2 Tucosin Granule. Yung tira, yun po ang ating lulusawin sa isang drum na 200 liters of kilo. So maglagay tayo ng
3 kilos. Tapos ang ididilig natin direkta sa puno ng ating mga talong tag 1 ligo lang or isang sardinas. Tapos mga ka-farmers, every week tayo magdidilig ng fertilizer. Every week tayo mag-add ng tag kalahating kilo. Example, 3 kilos sa susunod. Kasi every week 3 days after turn, pagka 10 days 3.5, pagka 17 days 4 kilos. So yun po mga ka-farmers, pag abot ng 35 days ang talong nyo, ang fertilizer iba na. Ano po ang fertilizer sa mga 35 days na ang ating talong pataas? Winner na. Parang champion tayo, winner na ang ating gagamitin. Tapos haluan natin ng Nitribor, haluan pa ng Mega. Ulitin ko, isang sakong winner, isang sakong Nitribor at isang sakong Mega. Okay, kung nakita nyo mga ka-farmers na mabagal ang paglaki sa inyong mga tanim na talong, pwede nyo dagdagan ng pangkondisyon sa lupa, no? Ano po sila? Pwede consort, okay, pwede mycorrhiza Indosmart para diretso mapakinabangan ang mga nutrients na meron sa mga fertilizer na ating ibinabot sa kanila. So tingnan niyo mga ka-farmers, ako ay natutuwa ng sobra kasi napakaganda ang mga bunga ng talong, napaka-amazing. Abot tunay bang amazing? So siguro mga ka-farmers, yung pinuntahan tayo ng mga kaibigan, yung nakita nila ang ating mga pananim na sobrang daming magbigay ng bunga, ginagawa nila ako ng YouTube channel, Jezreel Palacio Cayon Amazing Farming. So sila na mga ka-farmers, kasi hindi ako marunong, kaya tingnan yung mga video ko pag ako'y mag-upload, diretso na mga ka-farmers. Yan, nakakatuwang tingnan, no? Papunta dulo. Kahit saan tayo lumingon. So yung mga nangingiti mga ka-farmers na ating makikita sa likuran ng mga dahon, yun po ay mga bunga po ng ating talong. Yan. Yung mga buwig-buwig na bunga. Okay, so ang winner, Nitribor at saka Mega Multiplant Vitamin, yun po ang ating lulusawin mga ka-farmers. Sa edad na mga 35, siguro kasi nag-add tayo na sa mga 6.5 na mga ka-farmers ang ididilig nating fertilizer. Tapos pagdating sa mga 45 to 48 days, ang 1 ligo mga ka-farmers na dinidilig natin sa bawat puno, kasi may bunga na siyang pwede natin pitasin, pwede na tayong mag-add ng ididilig. Pwede kalahating litro, no? Isang puno kalahating litro ang ating ididilig na fertilizer na winner, Nitribor at saka Mega Multiplant Vitamin. Sana nga, no? Masundan nyo mga ka-farmers. So pasensya na po sa inyo, hindi ako expert magpaliwanag, tapos bulol pang magsalita ng Tagalog, kasi hindi po yun ang nakasanayan kong lingwahe. Cebuano po ako mga ka-farmers. Pinilit ko lang ang aking sarili na makapagsalita ng Tagalog para lang po sa mga napamahal sa akin at ako din napamahal sa inyo. Kaya willing akong bahagi ng kunting kaalaman patungkol po sa pagtatanim po ng mga gulay. Tapos ang ating talong ngayon mga ka-farmers, sobrang tangkad na, na malapit na mga siguro na mas mga 5 feet na sila ngayon. So mag 3 months to sila ngayong 13 at saka 14 sa December. So malapit na, ano ta ngayon, December 4, 9 days na lang mga ka-farmers. 9 days na lang. Tingnan nyo ating talong, ayan, napakadaming bunga. So maraming nangangarap na mga ka-farmers na mga kaibigan natin na maging ganito ang kanilang tanim, na mabunga, tapos napakaganda ang mga bunga, napakakintab pa. Yan, nakakatuwang tingnan, no? Nakakatanggal pagod kahit sa sikat ng araw. Pwede din nating anuhan mga ka-farmers, kasi yan ang ating makikita sa mga puno po ng ating talong. So ganyan kataas ang linya ng ating talong mga ka-farmers, simula sa isang dulo papunta doon ay nasa mga kaya siguro mga 180 meters, no, ang linya natin. Yan po. Okay, so sa inyong lahat na may mga katanungan, yun lang po, no, mga ka-farmers, ang measure ko patungkol po sa fertilizer. Tapos yung foliar natin din mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, kasi alam kong pangarap mo maging ganito ang mga pananim mo, mabunga. No, ang ginagamit natin din sa bago palang tanim ay nagamit po tayo ng Nutriplant EG. Ang Nutriplant EG na foliar fertilizer, pwede siya sa bagong tanim at pwede din siya sa mga tanim na may bunga-bunga na katulad nito. Okay, ang iba nating foliar fertilizer ay Green Acres. Ganon din siya ng Green Acres, simula sa bagong tanim hanggang sa may bunga na. Tapos ang dosage ni Green Acres, kung 1 drum 1 litro. Okay, pag may bunga na, 1 drum 2 litro na
Wala siyang overdose. Ang nakalagay doon sa foliar na yon, 40 to 60 ml lang. Pero ang ginagawa ko 80 ml sa bagong tanim at saka sa may bunga ng mga ka-farmers nasa 300 ml na. Kasi ang Green Acres napakamura na po ng foliar. Nasa 1.5 lang po isang galon. Tapos si Nutriplant NJ yan ang pinakamahal. Kasi isang litro lang 1.560 na. Pero napakaganda. Kasi available ang mga major elements at saka ang mga secondary nutrients sa foliar na yon. Ganon din si Green Acres. Tapos si Green Acres, ang mga raw material niya ay galing sa Norway o Israel. Alam naman natin ang Norway at saka Israel pagdating po sa usapang foliar. Number 1 po sila mga ka-farmers. Kaya nga siguro ang ating tanim maging ganito dahil siguro sa mga produkto nila. Tapos si Amway, yung Nutriplant EG, Utayo is din ang mga raw material galing. O alam naman natin mga ka-farmers ang USE kung gaano sila kagaling sa larangan ng farming, no? So hindi sila mabibitin. So yun po, no, ang tips na maibigay ko sa inyo. Okay, tapos meron pa tayong powder ni rin na foliar. Ano po ang powder natin? Peters. Ang Peters 94515, yun po ang ating ginagamit din 9% sa nitrogen, 45 sa phosphorus at saka 15 din sa potassium. Available ang secondary nutrients, yung calcium, magnesium at saka sulfur, pati ang mga microelements. Napakayaman po mga ka-farmers sa mga microelements ang mga foliar natin ginagamit. Kaya maging ganito ang ating mga pananim. Okay, so yun na siguro mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, ang may share at may bahagi ko po sa inyo sa lalo na sa mga baguhan pa sa farming na balak magtatanim ng talong. So marami akong mga video tutorial or mga video na pinapagawa po sa mga baguhan pa, no, na makakatulong din sa atin lalo na sa wala pang mga ideya. Okay, para sa mag-umpisa, paki-check na lang po at saka pa-subscribe. Kung maaari, paki-share na lang po mga ka-farmers. Okay, so bago tayo magtapos, may galab shoutout po sa mga bago nating mga subscriber na galing po, no, kay Sir Buddy Gansinya. Thank you so much po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Kung pwede lang po, pa-subscribe naman po sa inyo, no, sa aking FB account, Israel Palacio Cayon. Meron tayong mga short video doon at saka mga live na makakatulong sa inyo para maging ganito mga ka-farmers ang mga pananim nyo. Mabunga, tapos napakakintab at napakaganda pa ang bunga. Tapos napaka-quality pa. Kasi ang bunga po ng ating talong mga ka-farmers, bihira na po kayong makakita ng tusok. Kasi palaging na-minimize po ang mga fencing insekto din na umaatake. Kaya nga nanatiling maganda ang mga bunga. So mga ka-farmers, pasensya na po sa inyo, no. Nakaupo lang po akong gumagawa ng content habang nagkikwento sa inyo kasi napakainit. Pag halimbawa ako'y tumayo, bigla lang mo dumilim kasi against light po, no, ang ating lagyan na natin ng kamay. So ito po, malapit na kasing tangkad ko ang talong ko. Simula sa isang dulo papunta doon mga ka-farmers, ulitin ko, nasa mga 180 siguro, no, meters. So ngayon, bago tayo magtapos, ipapasilip ko niyo ang mga bunga ng ating talong. Mga bungang nagagandahan. Tapos napakarami pa. Tingnan nyo. Okay, yun lang siguro mga ka-farmers. Hanggang dito na lang po, no. Maraming salamat po. Thank you.